Join the 9th anniversary. Come build your own pocket city. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Mga kabunyog, si Bongo. Si Bongo, binibira na ng mga DDS. Actually, ano ito? Papansin-pansin ito doon sa nung isang araw, nung Sunday, yung launching nung kanilang koalisyon ng mga pro Duterte, yung raids. Mapapansin mo doon, nandun naman si Bongo. Siyempre, alam nga namang iitsapuera siya doon. Alam nga namang hindi siya papasukin doon. Incumbent na senador siya at sinama siya ni Robin Hood Padilla. So, siyempre, alam nga namang hindi siya i-recognize doon. Alam nga namang hindi siya pagsalitain doon. Nirecognize si Bongo at pinagsalita. Pero makikita mong matamlay. At kahit si Bongo, ramdam niya na hindi siya welcome doon. Mayroong mga doon na hindi siya welcome. Bakit? Ay obvious naman kasi nitong nakaraang mga araw na may mga galaw si Bongo na hindi nagugustuhan ng mga grupo na pro Duterte. Eh siyempre ang loyalty ng mga pro Duterte groups nasa mga anak ni Digong. Yung lehitimong anak ni Digong, si Sara, si Baste, si Pulong. Doon ang loyalty ng mga pro Duterte. Si Bongo, alam naman nilang paborito yan ni Digong. Pero pagdating na sa nakakulong si Digong, sino ang dapat na kung hindi makatakbo si Sara Duterte, sino ang dapat na pumalit? Dito malinaw na kaagad. Malinaw na kaagad na may plan B. Malinaw na kaagad na may plan B ang Duterte. At ang plan B nila ay hindi si Bongo, si Baste. Yan yung nakita natin sa doon sa pagtitipo ng mga pro Duterte groups noong Sunday. Pinakilala si Baste na ito na yung kanilang leader ng lahat ng Duterte groups. At kung si Sara Duterte ay hindi makatakbo, binanggit na mismo. Payagan na ni Mike Defensor. Mayroon silang pangpalit, si Baste Duterte. Yun. Kumbaga doon, tinuldo ka na si Bongo. Tinuldo ka na. Kaya yung mga nagtutulak or kahit si Bongo na nag-aambisyon na kung si Sara ay hindi makatakbo dahil mai-impeach, makukonvict. Pinag-iisipan nga, pinagdududahan nga na si Bongo malamang baka nasa likod ng pag-i-impeach kay Sara. O kapag nakarating sa Senado, baka nga kasama si Bongo sa mag-convict kay Sara. Para pag na-convict si Sara, pipili ng ipampapalit. Doon na yung pagkakataon ni Bongo. Kaya lang, maaga pa, chinek na kaagad yun. At malinaw dito, may plan B ang mga Duterte. Hindi sila papayag na hindi Duterte ang pampalit kay Sara. Kaya kung sino man yung nag-iisip na kung convict si Sara ay pwedeng si Bongo na ang pambato nila, hindi yon. Kaagad-agad yung pagtitipon nung Sunday, pagbuo nila nung tinatawag nilang Rage Coalition, kaagad-agad pinosisyon na si Baste. Kaya kumbaga si Bongo wala na. Pinagsalita si Bongo, pero syempre formality lang yon. Para naman hindi siya mabastos, pinagsalita siya. Pero kahit nung nitong nakaraang mga araw, grabe ang bira kay Bongo eh. Naglabas nga ng statement ang Maisog in support kay Vic Rodriguez laban kay Bongo. Naglabas din ng statement ang PDP Laban. Ang statement naman ng PDP Laban, wag nang palakihin ang gulo. Ibig sabihin, recognize talaga nila na may away. Ang sinasabi lang ng PDP Laban, wag nang gatungan, wag nang lumaki. Kaya ito. So ngayon, binibira si Bongo, pero hindi naman pumapalag sila Bongo kasi outnumbered sila eh. Kumbaga mas marami pa rin yung supporters nila Baste. Alam naman natin na kahit nung panahon ni Digong, nung presidente si Digong, may away na yan. Si Bongo nandun sa Malacanang kasama nila Hanilet Abansinya. Sila Sara Duterte, sila Baste, sila Pulong, ayaw pumunta doon. Kasi nga, mayroon silang conflict nila Bongo at saka Hanilet. Ngayon, nabubuhay na naman yan, yung issue na yan. Kaya si Bongo tinitira ng mga DDS. Pero, kaagad-agad, para yung mga nag-iisip na posibleng si Bongo ang gawin nilang pambato kung hindi makatakbo si Sara, agad-agad, tinuldo ka na yan. Ngayon pa lang, pinosisyonan ng mga Duterte. Hindi, mayroong ang pampalit yan kay Sara kung hindi makakatakbo si Baste. Yan yung mga inanunsyo doon sa pagtitipo ng buong koalisyon ng mga pro-Duterte groups. Kahit nga si Robin Padilla, ang inanunsyo nga ni Robin Padilla, ang plinote niya nga, pinalutang niya. Okay, kung si Sara Duterte maging presidente 28, to anong taon ba yan? To 34? Tapos 34 na naman to 2040. Si Baste naman, wow, ang iniisip talaga nila, dinastiya. Dinastiya, no? Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, ang malinaw dito,
na kumbaga nip in the bud, titlin usbong pa lang. Titlin sa usbong, ibig sabihin nagsisimula pa lang yung mga ideya-ideya. Makikita mo pa lang yung mga plano-plano at galaw-galawan. Titlin mo na. Yun ang ginawa ng ng mga anak ni Duterte. At syempre, sul-sul yan nila Vic Rodriguez, nila Mike Defensor na basta pumosisyon ka na. Kung tatakbo si Sara, ikaw ang mamumuno ng mga pro-Duterte groups. Kung hindi naman makakatakbo si Sara kasi talagang i-impeach, makonvict, ikaw ang posibleng pumalit. Yan yung kaya malinaw diyan, may plan B talaga ang Duterte, hindi si Bongo yun. Kaya yung mga nag-iisip na si Bongo, hindi sila makapurma ngayon. Pero nandiyan pa rin yung yung bangayan na yan ng nila Bongo at ng mga anak ni Duterte, nandiyan yan. Hindi naman mawawala yan. Nandiyan nga yan nung panahong nakaupo si Digong. Kahit nga si Digong, hindi naman na-control yung away na yun. Hindi na-control. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon na nakakulong si Digong. Kaya lang siyempre, ang galaw ng mga supporters ng Duterte, gusto nila, ang pangbato pa rin Duterte kung hindi makatakbo si Sara. So ano pang nakikita dito? Ay malinaw dito na kahit sila naiisip nila, posible pa rin talagang makonvict si Sara. Itong lahat ng galaw nilang to, ibig sabihin nito, alam nilang posibleng makonvict si Sara. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog.